Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel dito sa Uno Online TV channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Well, mga idol, shoutout muna sa ating mga follower dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga subscriber. At syempre naman, kung bago ka pa sa channel kong ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ang ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga video. Well, mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na ito ay may kaugnayan doon sa tinatawag na third eye. Alam niyo naman, napapanahon ngayon na malapit na ang Halloween, kaya kahit sa ang programa minsan ng paksa ay nauukol sa mga kababalaghan. Kaya naman, tayo rin nauukol dyan ang ating paksa. Nabanggit ko nga nung mga nakaraang video ko ang tungkol sa portal, na ang tangi makakakita ng portal ayun lamang merong third eye. Ngayon, talking about third eye, pag-usapan natin ang tungkol sa third eye. Alam niyo mga idol, hindi basta-basta yung third eye. At hindi lahat ng mga may third eye ay tunay na bukas ang kanilang third eye. Ang tunay na may third eye, kayang ibalik ang iyong nakaraan at kayang tignan ang iyong hinaharap. Ganyan po mga idol ang tunay na may third eye. Tulad nung nakasama namin noong panahong nanggagamot pa ang aking bayaw, ay may nakasama kaming may third eye na kaya niyang ibalik ang iyong nakaraan. Kapag oras sinipat ka niya, alam niya ang iyong nakaraan at alam din niya ang iyong hinaharap. Kaya mga idol, nakakatakot din makipagsangguni sa mga may third eye. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag tinanong mo ang kanyang hinaharap at sinabi niya sa iyo kung anong mangyayari sa hinaharap mo, baka ikaw mismo matakot ka. Di ba tama? Kaya yung mga karamihan ng mga may third eye, hindi gumaganon. Maliban ang usisain mo siya, tanungin mo siya. Pero hanggat maaari sa hinaharap, ayaw niyang sabihin kung ano ang hinaharap ng isang tao. Yung mga nakaraan, pwede. Oo, mababanggit niya yun. Ito mga idol, ay share ko lang sa inyo yung mga naging karanasan namin. Naging karanasan ko na rin dahil kasama ako nung bayaw ko nung siya ay kasalukuyang nabubuhay pa para manggamot. Share ko lang sa inyo, meron kaming kasama na may third eye. Nung magpunta ang isa sa aming mga kaibigan sa aming bahay at kasalukuyang nanggagamot nga yung bayaw ko, natitigan niyang maigi yung kakilala namin na nagpunta sa aming bahay. Ngayon, tinanong siya, bakit ganyan tingin mo sa akin? Tinanong siya, di ba? Sabi niya nung primero, wala naman. Kasi, alam ko na kung ba't ka nandito. Yun, tinanong. Sinabi niya, nagulat ngayon yung paano mo nalaman kung bakit ako nandito? Kaya ka nandito, nakita ko sa hinaharap mo kung ano ang pakay mo dito. Yun. Pero yung iba mong hinaharap, hindi ko nasasabihin sa iyo. Yun lang sa ngayon. Kaya ka nandito. At yung iyong nakaraan, kaya ko ring sabihin sa iyo. Pero ayaw kong mapahiya ka sa maraming tao, kaya wag na. Kalimutan na natin kung ano man yon. So, naging curious ngayon yung tao. Inusisa yung kasama naming may third eye. Ayun, sa harap-harapan, nagulat siya nung sabihin sa kanya na
bakit mo niloloko yung asawa mo? Hindi siya nakakibunon. Huwag mo nang gagawin yan. At baka ikaw ay mahuli, delikado ka. Sabagay, doon sa tao na yun, wala naman nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa. At maging yung mga kaharap namin, hindi naman siya kilala. Oo. Yun ang kagandahan doon. Hindi siya kilala at hindi rin niya kilala yung mga kaharap namin na mga nagpapagamot. Ang nakakilala lang sa kanya, ako, yung bayaw ko, at yung may third eye. Bagay, yung may third eye na yun, first time lang siya hindi nakita. Ngayon, sinabi niya sa huwag mo nang uulitin, huwag mo nang gagawin. Lumagay ka sa tama. Dahil, kawawa naman yung asawa mo. So, sa madalit sabi, hindi man niya direktahin kung anong ginagawa ng babae, parang alam na natin, di ba? Ganyan po ang tunay na may third eye. Hindi lang yung mga bagay na nakikita ng ordinaryong mata o yung mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata, maging yung hinaharap ng isang tao at yung kanyang nakaraan ay kaya niyang ibalik. Ganyan po ang tunay na may third eye. Dahil nabanggit ko na sa una kong video, ang tunay na may third eye may likas na kapangyarihan. Kaya nga yung mga may third eye niyan, takot ang mga masamang elemento dyan eh. At kayang pumuksayan ng mga masamang elemento. Alam niya ng kahinaan ng mga engkanto. Kaya maging ang mga engkanto takot sa kanya. So yan ang mga idol, sinishare ko lang sa inyo yung sistema ng aking karanasan nung ako'y kasama pa ng aking bayaw noong siya'y nabubuhay pa. Ngayon, pag-usapan pa rin natin ang tungkol sa third eye. I-share ko rin sa inyo, meron kaming pinuntahang bahay dahil gustong ipasuri nung naging pasyente nung bayaw ko. Sa madalit sabi, pinuntahan kami, isinama kami sa bahay nila at gustong ipasuri. So yung kasama naming may third eye, palibasa nga, kasama na rin siya sa gamutan at siya ang tagatanong ng bayaw ko kapag may pasyente, pag sinabi ng bayaw ko, tignan mo nga kung sino sumasalbahay dyan. Pag sinabi ng may third eye na hindi na kailangan tignan kuya, andito kasama niya. O, di ba nandiyan ka, kasama ka? Buti pa, umalis ka na, ginaganon niya minsan, umalis ka na. Sabi ng bayaw ko, huwag mo palisin, kaya mo siya dyan. Buti nga, hindi tayo may hirapan tawagin, nandiyan na siya. O, ganoon ang mga tunay na may third eye. Ngayon nga, nung pagdating namin doon sa bahay, sa bungad pa lang, pagbaba namin ng taxi, bungad pa lang ganyan, may compound may bakod Medyo may kaya yung tao na naging pasyente. Sabi agad nung kasama namin may third eye, yung kwarto na yan, 3 ang kwarto dyan. 2 sa taas, 1 sa baba. Tapos may CR sa taas, may CR sa baba. Tapos may kusina. Tinanong ng bayaw ko, totoo ba yung bahay nyo may 2 kwarto sa taas at 1 sa baba? 2 rin ang CR nyo? Sabi nung babae, paano nyo nalaman? Hindi pa naman kayo nakakapasok sa loob. Sabi nga ng bayaw ko, itong kasama namin, walang maidilihim. Oo. Kahit di na kami pumasok yan, makikita niya ang loob ng bahay nyo. Tinanong ngayon ng bayaw ko, sabi ng bayaw ko, anong mga nasa loob niyan? Anong mga elemento? Sinabi ng may third eye, sa loob ng bakura mo, may 4 na elementong nandyan. Mag-ingat kayo. May mga engkanto dyan, hindi lang engkanto, may mga maligto dyan. 4 na elemento ang nandyan sa loob ng compound mo. At doon sa loob ng bahay mo, pumapasok din yan. Yung loob ng bahay mo, walang elemento. Galing sila sa labas. Pumapasok lang dyan sa inyo. Malimit kayong pag-awayin, di ba? Nagulat ngayon yung alam nyo kung bakit? Yung isa sa mga elemento pumapasok sa isa sa kasama nyo para magalit at awayin yung isa. Yung isa naman papasok din doon sa isa para mag-away silang dalawa.
Ganon ang mga tunay na may third eye. Alam ang mga pangyayari. Yan mga idol, sinishare ko lang sa inyo yung aking naging karanasan nung panahon na sumasama pa ako sa gamutan ng aking bayaw. Yung bayaw ko matindi manggagamot yun. Oo, walang matigas-matigas doon, walang masamang espiritu doon. Sabi niya, paano manang, nasuri na pala namin yung bahay mo. Sa labas lang ng compound mo, ng bahay mo yung elemento, wala sa loob. Pero pumapasok. Ba't di mo na kayo pumasok? Sabi ko nun. Kaya nga namin kayo dinala rito para makita nyo yung loob ng bahay namin. Hindi na kailangan makita, nasabi na sa iyo. Diba? Tinanong nung bayaw ko, ilan sila magkakasama sa bahay? Sinabi nung may third eye, 5 kayong nakatira dito. Isang bata, isang dalagita, kayong mag-asawa, at saka isang katulong. Doon, namangha yung may-ari ng bahay. Tapos sabi niya, yung asawa mo, nasa abroad. Doon, namangha yung may-ari ng bahay. Paano niya nalaman yun, ha? Na 5 sila magkakasama. At yung mga bata, pati yung dinescribe. Ganyan po ang tunay na may third eye. Kaya kung gusto nyong matukmasan kung saan ang vortex, saan may vortex, manap kayo ng ganung uri ng may third eye. Sinasabi ko na hindi lahat ng may third eye ganon. Bihira ang mga may third eye na ganon ang kakayahan. Dahil kasi sabi nga niya, bihira ang pinagkakalooban ng ganyan. Meron iba nagkakaroon ng third eye, ordinaryo lang. Sabi nga niya, 2 klase yung may third eye, isang ordinaryo, isang kasi pagka-ordinaryo ka lang, hindi mo kayang ibalik yung mga nakaraan ng tao. Okay, masusuri mo yung mga pero hindi kagaya niya lahat. Sabi nga alam ko ang iyong nakaraan at alam ko ang iyong hinaharap. Dahil pa manghuhula, di ba? Yung iba hula-hula, siya hindi. Hindi niya hula-hula. Oo. Ganun po. Kaya nga lang, nung siguro mga 10 years after na, nakalipas, nung mamatay na yung bayaw ko, yung kaibigan namin may third eye, walam kung nasaan na siya ngayon. Nagkahiwa-hiwalay na rin kami. Pero kahit pa paano naman, nakakuha ako ng mga idea tungkol sa ganyang sistema ng mga kaba-balagan. Kaya nga, doon ko nalaman na yung palang engkanto ay 3 klase. Oo, hindi lang iisa. Kasi nga, sa pamamagitan niya, nalalaman niya nakikita niya. Kaya nga, di ba sabi nga niya, mag-ingat kayo, nandito sa loob ng compound nyo, ang 4 na klase ng elemento. Ngayon, siyempre, yung may bahay naman, kaya nga kami isinama doon para patignan yung kung anong doon sa kanila at kung anong magandang dapat gawin. Sabi nung bayaw ko, sige, pasok tayo sa loob. Pagpasok namin sa loob ng gate, tinignan niya yung paikot ng bahay. Sabi niya pa, wag ka na magtago. Hindi ka naman makakapagtago. Kahit pumasok ko pa sa ilalim ng lupa, kita-kita Tinanong ba yun ko, may vortex ba dyan? Wala, sabi niya, wala. Naligaw lang sila. Ganun ang mga engkanto. Pag halimbawa, naligaw sa lugar mo, naligaw sa compound mo, nagustuhan yung compound mo, mamamahay na yan dyan. Oo, totoo yun. Ganyan sila. Sabi nung walang vortex dyan, walang portal. Tinignan niya, sabi niya, malayo ang portal dito. Kaya lang nagustuhan yung lugar mo. Kaya namahay sila dyan. Ngayon, sabi ng bayo ko, paano? Puksain na natin. Bago tayo pumasok sa loob ng bahay. Sabi nung may third eye, ikaw, kuya. Sige. Tinawag niya isa-isa. Ayun bayo ko, kahit pa paano, may third eye din yun. Meron din siyang third eye, pero hindi kagaya nung kasama namin na tagos kahit saan yung third eye. Yung bayaw namin, hindi basta-basta pag malayo na. Kasi sabi nga niya, ang tunay na may third eye, walang malayo, walang malapit.
Oo. At saka nandito, nasa isip niya yung ano. O sige, sabi niya, tawagin mo na, di tinawag isa-isa. Palibasa nga, takot siya sa mga meter day eh. Tinawag. Kinausap ko na. O, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na makalaya. Lumayas kayo sa compound na ito. Ha? Ngayon din, malis kayo, tumanap kayo ng ibang malilipatan. Kasi, kung magmamatigas kayo, itabi mo yung isa, sasampulan natin. Kung alin yung malupit dyan, itabi mo. Di tinabi. O ikaw ba matigas sa kanila? Sabi ng bayaw ko. Yan nakaklaro ng bayaw ko eh. Pero ako, hindi ko nakikita. Maski na, wala ako nakita. Pareho kami ng may-ari ng bahay, nakatanga lang. Wala kami nakikita eh. O, paano? Tingnan natin kung matigas ka nga. Binugahan ng bayaw ko. O, paano? Sabi niya, magmamatigas pa kayo? Eh, inala ko ng mga alis. Sige, sa ganung araw, babalik kami. Kapag nandito pa kayo, wala na tayong usapan. Pupuksahin na namin kayo. Ngayon, kung gusto nyo makanagalag pa, gala-gala pa kung saan, manap pa kayo ng ibang lugar. Ganun lang. Ngayon ko, tinagpaalam na. Sabi, o kuya, alis na raw sila. Sige, sinundan nila ng tingin. Pang-apat na compound yata ng bakuran, doon lumipat. Sabi niya, alam mo kung ba't doon lumipat yung kuya? Mula dito, hanggang doon sa pang-apat na bahay, ginagawa nilang pasyalan yan eh. Pag nagpapalipat-lipat lang yan sila eh. Pero sabi niya, hindi na yan babalik dito. Hanggang doon na lang sila sa tatlong bahay na yung magpapalipat-lipat. Bahala sila magdagdag kung saan sila lilipat na iba. Pero dito, hindi na yan babalik. Ganon. Ang mga engkanto, sabi ko nga sa iyo, magaling puksain eh. At saka, may hangganan ng kapangyarihan nila. Kapag sinampulan mo sila, alam nilang malakas ka. Pagka nangako, tinutupad. Sinabing hindi na sila babalik nila. Kasi sabi ni Kuya Menong, pag bumalik pa kayo at naabutan namin kayo dito, o kaya nag-report yung may-ari ng bahay na may nararamdaman pa sila dito, hindi na namin kayo kailangan puntahan dito. Alam niyo naman, kahit nasaan kami, walang malayo, walang malapit sa atin. Sa inyo, ganun din. Ganun lang. Mga idol ha, naikukwento ko lang sa inyo yung karanasan na aking naranasan nung panahon ng gagamot pa ang bayaw ko. Sana sa may sandali ng ating kwentuhan ay may konti kayong natutunan. O kung may mga gusto pa kayong itanong sa ating mga pinapaksa, ilagay nyo lang sa comment section at sasagutin natin yan sa mga susunod pa natin video. Bueno, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Uno Online TV channel. Ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo. At syempre naman, mga idol, kung bago ka pa sa sa video ito, ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ang ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga kwentuhan na may kaugnayan sa napapanahong paksa tungkol sa mga kababalaghan. Meron pa akong maikling isi-share sa inyo tungkol dyan sa tinatawag na third eye. Meron din kaming kasama na puro kalukuhan ang ginagawa. Ang sabi niya, kuya, pagsabihan mo si ganon, malimit pumunta sa ganyang lugar, baka hindi na siya makabalik. Dahil ginagalugad niya kung saan yung lugar na may kayamanan o yung tinatawag na ginto. Ayun, may simpleng third eye din yun, yung sinasabi nung kasama namin. May simpleng third eye yun. Yung mga simpleng bagay na gusto niyang makita, nakikita niya, kaya alam niya kung saan lugar may kayamanan, ipapakay niya eh. Mga ginto ang pakay niya. Pag kami nakakikita sa kanyang engkanto, palibasa may third eye nga din siya, ay parang ilag sa kanya mga engkanto. Kinakausap niya na ibigay sa kanila yung tinatarget. Alam niyo yung mga engkanto, maraming ginto yan eh. Ganon. Kaya sabi niya, kausapin mo, baka hindi na makabalik yan, mabuisit sa kanya yung mga engkanto. Hindi na siya
makabalik, pinapasok niya yung lugar ng mga ng mga engkanto. Kung itago siya, alam nyo, kasi nabanggit ko na sa inyo, mga engkanto, manlilil na yan. Kapag gusto kang palitan ng katawan mo, itago yan, matatagpuan ka na lang, patay ka na. Ang palalabasan lang nun, pinaslang ka o nagpakamatay ka o basta matatagpuan yung katawan mo, patay na. Tulad yung napanood ko kay Ghost Adventure, kay Red, kay Kuya Red. Natagpuan nila yung bangkay doon sa ibabaw nung nakabigti. So ako, hinala ako doon. Hindi yun talaga nagbigti. Kinuha ng engkanto yun. Kasi yung lugar daw na yun, maraming engkanto. Baka yun, kasi yung taong yun, tahimik at maraming problema. Sinasarili yung kanyang damdamin. Baka may naging kaibigang engkanto yun, nilin lang siya, sinama sa kaharian. Hindi na ngayon, makakabalik, kaya pinalitan yung kanyang katawan. At isa doon sa 3 puno na yun, baka isa doon, vortex. O baka yung pinagbitinan nun, vortex yun eh. Kasi may binanggit doon sa gadget na nandun daw sila sa puno eh. Nasa loob daw sila ng puno eh. Ngayon, ang tanong, aling puno doon? Di ba? Kaya yun, kung mayroong may tunay na third eye, makikita yun. Kung alin doon ang vortex. Di ba mga idol? Bueno, sana kahit paano, nasiyahan kayo sa maikling kwentuhan natin ito na may kaugnayan sa third eye. Baybayan niyo pa yung mga susunod nating kwento at marami pa akong isi-share sa inyo tungkol sa aking mga naging karanasan nung panahong ako'y kasama pa nung bayaw kong manggagamot. Bueno ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Uno Online TV channel. Paalam!